Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Muli po mga kaibigan, narito na po ang pagpapatuloy at huling yugto. Nagliham kasaysayan na ipinadala ni Annalyn dito sa ating dulang. Love and Memories. Sinarpresa ako ni Renante noong umuwi siya. Dinaanan niya ako sa opisina at ipinaliwanag kung bakit siya natagalan na umuwi. Samantala, nag-aalala na rin ako sa kalagayan ni Mami. Kaya inutusan ko ang kaibigan ko para tingnan kung ano na ang kalagayan ni Mami. At nakausap niya at sinabi ni Mami na nangungulila na siya sa akin. At napatawad na niya ako sa pag-iwan ko sa kanya at di ko sinunod ang gusto niya. At di nagtagal ay nabuntis na nga ako. Kaya masaya si Renante. At isang araw ay pumunta ako sa palengke para bumili ng ipapasalubong ko kay Mami. At ang dami namang tao sa palengke. Kahit sabi nila ay walang pera dahil marami ang nawalan ng trabaho. Ang mabuti pa. Doon ako bibili ng prutas sa suki ko dahil mura doon. Ay naku, nasasabik na akong makita ang mami ko. Salamat naman at naintindihan niya ako. Sana matanggap na rin niya si Renante dahil buntis na ako. Teka. Parang kilala ko ang masasalubong kong ito. Naku, nakita na niya ako. Hindi ko na siya maiiwasan pa. Hi, Annalyn. Ano, kumusta ka na? Sana hindi mo ako nakalimutan. Ha? Erwin, ikaw pala. Hindi ka pa ba nagsasawa na umasa sa akin? Kita mo naman, buntis na ako. Magkakaanak na pala kayo ni Renante. Magandang pagkakataon nito. Erwin, kung ano man ang balak mo, huwag mo nang ituloy. Parang awa mo na. Sana humanap ka na lang ng ibang mamahalin mo. Annalyn, gusto mo ikaw lang ang masaya. Gusto ko rin magbawi dahil nasaktan ako. Kaya, pagbigyan mo na ako. Ha? Anong ibig mong sabihin, Erwin? Ano bang iniisip mong gawin sa akin? Ano? Ikaw naman kasi, Annalyn. Nataranta ka kagad. Wala akong masamang balak. Dahil nakahanap na ako ng nagmamahal sa akin. Ang ibig kong sabihin, kunin mo na ako na maging ninong ng anak ninyo. Ha? Erwin? Naku, pinakaba mo naman ako. Akala ko, hindi ka pa nakakalimot. Sige. Ayos lang, Erwin. Sige, magiging isa ka sa ninong ng aming anak ni Renante. Salamat, ha? So blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Ma'am, buti naman at umuwi ka dito. Matagal na kayong hinihintay ng mami mo. Aling Clarín, matagal na bang nakaratay ang mami ko? Ano bang sakit niya? May sakit sa puso ang mami mo. At isa pa, high blood siya. At minsan na nagalit siya ay inatake. Buti na lang ay naisugod sa ospital. Kung hindi, ay baka wala na siya. Pero ang nakakalungkot ay paralisado na siya. Bakit hindi siya nagpa-therapy para bumalik ang lakas ng katawan? Iwan ko ba dyan sa mami mo? Basta ang sabi niya, ikaw ang hinihintay. Ganun ba, Aling Clarín? Hindi bale. Kakausapin ko na lang siya para gumaling pa ang mami ko. Kailangan ko siya. Lalo ngayon na buntis na ako.
Sige, Aling Claring. Pupuntahan ko na si Mami doon sa kwarto niya. At salamat. At hindi ninyo pinababayaan si Mami. Mami, nandito na po ako, si Annalyn. Kumusta na ang inyong pakiramdam? Gusto ba ninyong magpa-confine sa ospital? Annalyn, anak. Salamat. Nagpakita ka sa akin. Patawarin mo ako, anak. Kung nakialam ako sa pagpili mo ng mamahalin mo. Ang inisip ko kasi, ang kapakanan mo. Tama na po, Mami. Tapos na yan. Basta ang gusto ko, maging maayos ang relasyon natin, Mami. At hindi na kayo galit sa akin. Salamat po, Mami. Buntis ka na pala. Ang gusto ko sana, dito na kayo manilahan ng asawa mo. At teka, nagpakasal na ba kayo? Opo, Mami. Pero sa huwes lang po. Pwede ba yun, Mami? Kasi sabi ni Renante ay mag-iipon muna kami bago kami pakasal sa simbahan. Huwag kang mag-alala. Pag gumaling ako, saka kayo magpakasal sa simbahan at sagot ko ang lahat ng gastos. Talaga po, Mami? Ay, salamat. Akala ko, di ko na kayo makikita dahil masama ang loob ninyo sa akin. Huwag ka nang mag-isip na hindi lilipas ang galit ng isang tao, lalo na sa mahal sa buhay. Hindi ko kaya na mawala ka, anak, dahil mahal na mahal kita. Ganon din ako sa inyo, Mami. Mahal na mahal ko kayo. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Oh, ano friend? Wala ka ng problema sa mami mo, no? Kumusta na siya? Ay, ayun. Nanghihina pa rin. Pero kailangan na ipakonsulta ko siya sa doktor para gumaling pa siya. Oo naman. Para may tumulong sa'yo. Kung ano ang dapat gawin kapag nagsilang ka na ng anak ninyo ni Renante. Buti at natanggap na rin niya sa wakas ang asawa mo. Oo nga eh. Kaya masaya na ako ngayon, friend. Naging magaan na ang loob ko ngayon at parang nabunutan na ako ng tinik sa dibdib. Dahil ayos na ang relasyon namin ni Mami. Sigurado na maging masaya na kayo ni Renante. Dahil wala nang galit ang mami mo sa inyo. Oo nga eh. Nakamtan ko rin ang hiling ko sa Diyos na kami ay patawarin ni Mami. Maswerte ka, friend. Dahil maasawa ka na. Pero ako, baka tatanda na akong dalaga nito eh. Wala pong nagkamali na lumigaw sa akin. Paano kaya pagdating ng araw? Ay nako, friend. Maghintay ka lang. May darating sa'yo para mahalin ka. Huwag ka lang magmadali. Baka nandyan lang sa paligid. Di mo lang nakikita. I'll be with you for the rest of my life. From the bottom of my heart I will. I'll always be with you. Annalyn, anong ibig sabihin nito? Bakit naka-impake ang mga damit natin at mga gamit? Saan ka mapupunta? Hindi lang ako ang aalis dito, kundi tayo. Nagkausap na kami ni Mami. At doon na raw tayo titira sa bahay namin. Hindi ba nakakahiya? Baka may masabi sa akin ng mami mo dahil hindi kita mabigyan ng maginhawang buhay. Huwag ka nang mag-alala sa bagay na yan. Naiintindihan na tayo ni Mami. Humingi na ako ng tawad sa kanya. Ganon din siya sa akin. At wala na tayong problema.
tanggap ka na rin niya bilang manugang. Ha? Totoo ba ito? Hindi kaya ako nananaginip lang, Annalyn? Hindi nga. Kaya hintayin natin yung truck na maghahakot sa ating kagamitan at uuwi na tayo sa bahay namin. Ano? Sinabi mo ng mami mo, doon na tayo titira? Baka naman, ikaw lang may sabi niyan. Hindi. Kahit kausapin mo si mami, talagang ayaw na niyang magkalayo kami. Siyempre, nag-iisa niya akong anak at magmama sa kanya, kundi ako lang. Sana nga tanggap na ako ni mami mo. Kahit mahirap ang buhay ko, dahil ang iniaalay ko lang sa iyo ay ang tapat na pagmamahal ko sa iyo, Annalyn. Renante, bakit ikaw lang ang umuwi dito? Asa di si Annalyn? Kuwan po, Itay. Nagkabati na sila ng mami niya. At doon na raw kami titira sa bahay nila. Kaya uuwi lang ako para bigyan ko kayo ng inyong panggastos. May salamat naman kung gano'n, anak. Siyempre, madalang na ang nagpapagawa sa amin ng bahay. Puro sementado na yung mga ginagawa nilang bahay ng mga tao. Dahil sa lakas ng bagyo ngayon, hindi na madaling masira ang bahay kung semento. Tama po kayo, Itay. Saka huwag na kayong magtrabaho dahil matanda na kayo. Dito na lang kayo sa bahay. Magtanim-tanim na lang kayo ng iba't ibang gulay dyan sa likod bahay natin. Oo, anak. Sinimulan ko nang magtanim kesa bumili pa ako sa tindahan. Ang mahal kaya ng mga gulay ngayon. Mas mabuti na yung may tanim ka. Hindi na ako pupunta ng palengke. Mabuti ang naisipan ninyo, Itay. May paglilibangan pa kayo. Kung marami kayong tanim, ay magkapagbebenta pa kayo. Tama ka. Kaya tinamihan ko lang tinanim ko. Total malawak naman dyan sa likod natin eh. Kaya ang bibilhin ko lang bigas. At ibang kailangan ko rito sa bahay. Siya nga pala, ito ang pera ninyo, Itay. Itago ninyo para pag may bibilihin kayo, may magagastos po kayo. Ay, salamat sa iyo, anak, ha. Sana hindi ka magsawa na suportahan ako. Ikaw lang naman ang inaasahan ko, anak, eh. Dahil yung mga kapatid mo naman, nasa malalayong lugar. Madalang silang dumalaw dito. Malaki na ang tiyan mo, ha? Ilang buwan na ba yan? Huwag mong kalimutan. Isa ako sa mga ninang, ha? Ay, nako. 7 buwan na ito, friend. Oo naman, ikaw pa. Kaya magpa-file na ako ng leave ko para makapagpahinga na ako bago ako manganak. Siyempre, para hindi ka mahirapan sa panganganak, kailangan din ng pahinga para makapagpahinga rin ang baby mo. Mahigit 7 buwan na itong tiyan ko, friend. Medyo nahihirapan ako sa pagkilos ko eh. Kaya kailangan nakukuha na ako ng bakasyon para maghanda sa aking panganganak. Nako, wala na akong pakikipagchismisan nito. Magiging malungkot ng araw ko nito pag wala ka dito sa office. Hayaan mo at tatawagan kita para hindi mo ako mamiss at di rin kita mamimiss, ano? Sinabi mo yan, ha? Aasahan ko. Dahil ikaw lang ang friend ko na nakakaintindi sa akin. Kaya huwag mong kalimutan na nandito ako, ha, pag kailangan mo rin ang tulong. Salamat din sa friend.
dahil lagi kang nakahandang tumulong sa akin kung nasa gitit akong kalagayan noon at hanggang ngayon, ikaw pa rin ang handang tumulong sa anumang sinasabi ko sa'yo o kaya ipapagawa sa'yo. Salamat, friend! Tingnan mo naman ang bilis ng panahon. Ngayon, dalawa na ang aking apo at nakakatuwa sila. Oo nga po, Mami. Hindi sila makulit at masayain silang mga bata. At di sila nag-aaway. Yung panganay namin ay inalagaan ang kapatid kung naglalaro sila. Tama, ang babait ng mga anak ninyo. Hindi ka pala nagkamali sa pagpili ng kanilang ama. Mapagmahal at responsabling ama. Opo, Mami. Maswerte po ako sa kanya dahil hindi niya ako binibigyan ng problema. Di gaya ng ibang asawa. Pag may dalawa ng anak, medyo nagbabago na ang pagkikitungo ng asawa nilang lalaki. Sinabi mo pa. Marami dyan ang nagkakahiwalay dahil nawawala ang pagmamahalan ng bawat isa sa kanila. Siguro naman, Mami, may pagkukulang sa kanila, kaya nawawala ang dating matamis na pagmamahalan nila. Tama ka. Kaya ikaw, dapat mong gampanan ang tungkulin mo bilang asawa para hindi magsawa sa iyo si Renante. Opo, Mami. Hindi ko naman nakakalimutan ang mga bilin niyo sa akin na kailangan pagsilbihan ang asawa sa mga pangangailangan niya. Kaila't naman, ibinibigay ko sa kanya ang aking makakaya na gampanan ang tungkulin ko sa kanya, Mami. At alam niyo ba, hindi kami nag-aaway ni Renante. Maayos ang aming relasyon bilang mag-asawa. Alam mo, Renante, pagkasama kita, lubos ang saya ko. Sana huwag ka nang magpadistingo sa malayo. Sana unawain mo ako, mahal. Dahil ito ang klase ng trabaho ko. Hindi ako makatanggi sa mga opisyal ko. Paano na? Ganito lang lagi na naghihintay sa pag-uwi mo? Naku, kung alam mo lang. Kinakabahan ako pag wala ka sa piling ko. Hindi niyo alam, baka may naghihintay sa inyo na kapamakan sa lugar na pinupuntahan ninyo eh. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Basta manalangin ka na lagi akong ligtas na makabalik sa inyo ng ating mga anak. Sige na nga. Pero huwag kang mambababae ha. Kundi lagot ka sa akin. Di mo na kami makikita ng mga anak mo. Kahit kailan. Naintindihan mo, Renante? Hindi yan na mangyayari. Dahil yan ang pangako ko na hanggang ako ay buhay. Ay ikaw lang tinitibok ng puso ko. Dahil minahal mo ako kahit mahirap ang buhay ko. At di nakatapos sa kolehiyo. Basta mananatili ka lang na tapat sa akin, Renante. At maging mabuting ama sa mga anak natin. At magsasama tayo habang buhay dito sa ating mundo. Ikaw ay para sa akin at ako naman ay para sa iyo. Yan ang tandaan mo. Mahal na mahal kita, Renante. At ikaw lang ang nagmamay-ari ng puso ko.
Masaya ako sa piling ni Renante. Kahit marami ang nagsasabi na hindi tapat ang sundalo dahil sa mga destino nila. Pero pinatunayan sa akin ni Renante na mali ang hinala nila dahil isa siyang responsable at mabuting asawa at ama ng aming anak. Magkasundo na rin sila ng mami, kaya wala nang problema. Masaya ang aming pamilya. Hanggang dito na lamang at nagpapasalamat. Annalyn. At dyan na po nagtatapos, mga kaibigan, ang liham kasaysayan na ipinadala sa atin ni Annalyn. At naway, kinapulutan ninyo ng aral sa buhay ang kanyang kasaysayan. Hanggang sa muli, mga kaibigan, muli po ninyong abangan ang bago naming isasadula dito pa rin sa ating dula. Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilabatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.